Ganito pala yung mga nangyari or mga nangyayari sa mga taga-kabilang kubol, ano po. Una, mapapakinggan po natin yung tila pagrarant ni Anthony Taberna patungkol sa mga isyung binabato sa kanya. Sa pagkakadinig ko, may kinalaman po sa pera. And then yung susunod po ay yung mga kasong libel na isinampa kay Maharlika Boljaquera. May isang vlogger po na nagbigay ng update. Pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Kung tumanggap po ako kay First Lady, noon, nung panahon na yon na okay pa sila ni Vic Rodriguez. Kahit na tumanggap ako kahit na piso lang o 2 piso o 5 piso, hindi na 5 milyon, 5 piso. Sigurado malalaman ni Atty. Vic Rodriguez yon. Masama loob sa akin ni Atty. Vic Rodriguez. Imagine kung tumanggap ako doon. Anong mukhang ihaharap ko sa kanila kapag katulad nito, pinipintasan ko po si Presidente Bongbong Marcos sa statement pa lang. Ano ba yung sabihin nila sa akin? Hoy, ba't mo ako tinitira? Binigyan kita ng pera. Hindi po ba mga kababayan? Napakadali po nilang gawin yun. Halimbawa, si Atty. Vic Rodriguez na isa po sa mga naging subject po ng ating pagtalakay dito na hindi masyadong maganda nilang tinanggap. Ano ba naman sabihin nila? Uy, kaya ka gumaganyan dahil ito, meron akong pruweba. Ito, pinadala yung pera sa'yo. Napakadali nila sabihin sa akin yun. Napakadali nilang sabihin sa akin yun. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos, mismo si Atty. Lisa Araneta Marcos, kung tumanggap ako sa kanya kahit na piso, ngayong pinipintasan ko sila every now and then. Napakadali nilang sabihin, huy, ba't mo ako tinitira? Binigyan kita ng pera. Di ba? Bilang reaksyon dun sa sinabi ni Anthony Taberna, ito lang po yung gusto kong sabihin. Para sa akin, simula noong 2022, maraming tao na ang nawala ng amor kay Anthony Taberna, especially nung nagsimula siyang kumuda about Atty. Lenny. Maraming Pilipino ang tila nawala na ng gana sa kanya at hindi na siya tinatangkilik. Ang pangit lang tignan at pakinggan dahil yung mga isyong sinasagot niya, mga issue na binabato sa kanya, ay may kinalaman sa pera. So, marami ng tao na nawala ng amor sa'yo, at tila nawalan ka na ng credibility sa maraming tao at ayaw ka ng tangkilikin, tapos meron ka pa palang ganitong issue na may kinalaman sa pera. Hindi natin alam kung ano nangyari dyan sa issue na yan, at hindi natin alam kung ano ang totoo, pero isa lang po ang sigurado tayo, hindi ito nakatulong sa imahe ni Anthony Taberna. Ito po ay nakabawa sa kanyang kredibilidad at siguro sa trust ng mga tao para sa kanya. Yun po yung aking personal na opinion. Kami dati nakikinig sa kanya, lalong-lalo na doon sa programa niyang Dos por Dos with Anthony Taberna and Jerry Baha. Pero simula noong 2022 at nung narinig ko mga kodanyan about Atty. Lenny, tumigil na ako na tangkilikin kahit anong programa niya ni Anthony Taberna. Yun lang naman po yung atin, At the end of the day, bahala siya sa buhay niya, bahala siya sa karir niya. Ang pangit lang talagang tignan na yung taong dating pinapakinggan ko, pinapanood ko, na kahit papano ay pinagkatiwalaan ko, ngayon ay may mga ganyang issue na sinasagot na may kinalaman sa pera. Ang pangit po talagang tignan, Pero yun na nga, sa akin pong obserbasyon, marami pong taong nawalan ng amor kay Anthony Taberna. Ewan ko lang po sa inyo, pero isa na po ako doon. Ito naman po, pakinggan po natin yung binahagi ng isang vlogger patungkol kay Maharlika Boljaquera. Ito na po. So kakatapos lang ng press conference dito sa kasampa ng libel case kay Maharlika, sa US nila ipa-file yung kaso. Ang nag-file po ay si Abel. Anyway, the case is going to be filed in the US where Maharlika is supposed to be or believed to be a citizen. So this is going to be very interesting in the next coming days kung ano mangyayari. The lawyer says na baka may possibility na mag-settle, may possibility na mag-go through yung kaso, in which case maglalabas sila ng evidence against itong si Maharlika. Huwag na po natin bigyan ng mahabang reaksyon yung patungkol kay Maharlika Boljaquera. Parang expected na naman po natin yan, sa dami na sinasabi niya sa kanyang mga vlog at sa dami na ng tao na nagsampa sa kanya ng kasong libel, yung panibagong kasong libel na sinampa sa kanya ay hindi na po natin yan ikinasosopresa. Ang kinagugulat ko lang is sa USA sinampa, hindi po dito sa Pilipinas. Siguro na-caught off guard doon si Maharlika Boljaquera. Akala niya siguro ay walang mga taong may kakayahan na magsampa ng kaso sa kanya doon sa US. Kasi pag dito nga naman sa Pilipinas sinampa ang kasong libel, mukhang mahihirapan na i-push yun ng mga taong nagsampa kasi nga American citizen po si Maharlika Boljaquera. Pero yung nakikita po natin sa kanila, yung mga supporter ng kabilang kubol at mga taong maraming kinudapat tungkol kay Atty. Lenny na ako personally hindi ko nagustuhan, ganun na po yung nangyayari sa kanila. Yan, kina Anthony Taberna, kila Maharlika Boljaquera, na para sa akin parang
miserable ang nangyayari sa inyo, no? So, anyway, gusto ko pong ibahagi sa inyo tong post ni Atty. Lenny Robredo patungkol sa stay niya sa Italy. Sabi ni Atty. Lenny, it is February 16 here in Bellagio in Lake Como, Italy. It's already my 16th day here today. Yet, every morning when I wake up, I still can't believe that I'm actually here. It has been a long time dream to stay in Italy, much longer than a brief visit. But to be given this chance to be on a month-long writing retreat, be in such beautiful surroundings, and be with the most amazing people is truly one of life's biggest blessings. The 16 days that I have been here have been the most productive that I have been. Yet, they are also the most relaxed and the most peaceful days of my life. The alone time I have long wished for has been granted to me in a large doses every day. But dinner every evening with my newfound friends are the most rewarding as well. My heart is full and very, very grateful. Masayang-masaya po ako para kay Atty. Lenny dahil nararanasan niya yung mga bagay-bagay na deserving niya maranasan. Siya na po mismo nagsabi, relax, peaceful, at talaga namang para sa akin ay nasa sitwasyon siya, nasa panahon siya na masaya siya at walang problema, walang stress. Kumpara dun sa mga una kong binahagi sa inyo, yung dalawang video, at talaga namang para po sa akin ay miserable. So, kung pagkukumparahin natin, no, yung mga taong maraming kinuda about Atty. Lenny, sabi ko na sa inyo dati, patong-patong ang kaso na kinakaharap, nadidisbar, no? Nawawala ng career sa showbiz, may nategi, may nakulong, merong hindi na tinatangkilik ang business. But on the other hand, ito si Atty. Lenny, masaya, peaceful, relax. At para sa akin, deserve niya yun. Although masaya po ako para kay Atty. Lenny dahil relax siya at mapayapa at masaya siya sa kanyang ginagawa ngayon, yung stay niya sa Italy, no? Actually, after ng 2022 election, naging ganoon naman yung kanyang sitwasyon no? Walang problema, walang stress. Kasi nga, ang focus niya is hindi yung manggulo sa gobyerno, hindi yung makisali sa gulo ng mga sinasabi nila na nanalo daw, no? Hindi yung focus niya. Ang focus niya is kung paano magiging mabuting role model sa bawat Pilipino, especially sa mga kabataan. At kung paano makakapagpatuloy sa pagsaserbisyo sa mga Pilipino. Yun na nga po ang angat buhay. Kaya, makikita natin maraming companies, maraming volunteers, mga private individuals, no, at maraming foreign embassies ang nakikipagtulungan sa angat buhay at kay Atty. Lenny. Kasi mapapagkatiwalaan at saka talagang walang issues, walang stress, no. Walang kinakaharap na kaso after bumaba. Yung mga taong gumano kung ano-ano at kung ano-ano pinasasabi sa kanya, ayun, sandamakmak ang kasong kinakaharap, no, mapa-local at mapa-international. At talaga namang umiiwas sa mga kaso, no, at ila guilty at merong iniiwasang maisuwalat na katotohanan, no? Yung iba nga, manlalaban pa raw. So, bilang kakamping at sumuporta kay Atty. Lenny, masaya ako para sa kanya dahil nakakapagpatuloy siyang maglingkod sa ating mga Pilipino, and then at the same time, walang stress, walang problema, relax at mapayapa, at higit sa lahat, masaya. Deserve niyo yun, deserve nating lahat yon, no? So, kayong mga kakamping, mga kababayan, anong masasabi niyo sa binahagi ko sa inyo? Anong masasabi niyo sa pinost ni Atty. Lenny? Ako, personally, masayang-masaya po ako. Ilagay niyo lang po yung komento sa ibaba at huwag niyo po kalimutang i-like ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.